Bumili ako ng limited edition na motorsiklo sa halagang 350,000 yuan. Ibinenta ng kapitbahay ko sa halagang 3,000 sa magbabakal. Tuwang-tuwa pa siyang sinabi na tinulungan niya akong itapon ng basura. Hinihingan pa ako ng 1,500 para sa service fee. Hindi ako nagpanik o nanggulo. Diretso kong kinuha ang resibo ng pagbili at ang listahan ng mga modification at pumunta sa presinto. Gusto kong makita kapag sinabi sa kanya ng pulis na ang pinakamababang sentensya ay 10 taon. Kung makakangiti pa ba yung matandang mukha niya. Ako si Joe Heng, isang ordinaryong empleyado lang. Pero ginastos ko ang katumbas ng 2 taon kong sahod para bumili ng isang limited edition na Kawasaki H2. Bawat pyesa nito, itinuturing kong parang kayamanan. Ang ugong ng makina nito, ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Bawat linya sa katawan nito ay puno ng lakas. Ang pag-modify naman, para kang walang katapusang naguhulog ng pera. Yung Brembo brake calipers na galing pa sa Italy. Isang pares pa lang, mahigit 10,000 na. Yung top of the line na Öhlins suspension mula Sweden, 20,000. Yung full titanium na Akrapovic exhaust, 20,000 rin. Kung susumayin lahat, ang gastos sa modification ay umabot na ng mahigit 120,000. Ang motor na ito ang patunay ng kabataan ko. Ito ang tanging sandata ko laban sa isang ordinaryong buhay. Ipinaparada ko ito sa baba ng building namin. Humanap pa ako ng sulok kung saan hindi ito makakaabala. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, kailangan ko muna itong panasan ng mabuti bago ako mapanatag na umakyat sa taas. Sa ikatlong araw na nakaparada ang motor sa baba, nakatanggap ako ng isang tawag. Galing ito sa kapitbahay kong si Wang Junjun. Nakatira siya sa tapat ng apartment ko. Isa siyang retiradong manggagawa na nasa 50 anyos. Mahilig siyang makialam sa mga nangyayari sa building. Kung sino ang hindi nagtapon agad ng basura sa labas ng pinto nila. Kung sino ang hindi maayos ang pagparada ng sasakyan. Lahat yan, pinapakialaman niya. Dahil matanda na siya, karaniwan ay hinahayaan na lang siya ng mga tao. Hello, si Xiao Zhou ba to? Sa kabilang linya, may halong yabang ang boses ni Wang Junjun. Tito Wang, ako nga po, bakit po? Yung motor sa baba, sayo yun di ba? Bigla akong kinabahan. Akin to, anong problema? Sobrang sagabal kasi, lalong lumakas ang boses ni Wang Junjun. Araw-araw nakaparada dyan, sinasakop ang pampublikong lugar. Nahihirapan tuloy maglakad yung ibang tao. Napakunot noo ako, nakaparada ako sa isang bakanteng espasyo sa tabi ng mga halaman. Wala naman akong naabalang kahit sino. Tito Wang, hindi naman po nakakasagabal yung pwesto. Anong hindi nakakasagabal? Kapag sinabi kong sagabal, sagabal. Bastos niya akong pinutol sa pagsasalita. Pero huwag kang mag-alala, inasikaso ko na para sayo. Inasikaso, bigla akong kinabahan. Paano mo inasikaso? Binenta ko na. Puno ng pagyayabang ang tono ni Wang Junjun. Humanap ako ng kaibigan kong kumukuha ng scrap at ipinabenta ko na. Biglang nagblanka ang isip ko. Anong karapatan niyang ibenta ang motor ko? Huminga ako ng malalim. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang boses ko. Tito Wang, magkano niyo po na ibenta? 3,000 piso. Parang naghihintay ng papuri ang boses ni Wang Junjun. Oh, ano, malaki na yun, di ba? Isang sira-sirang motor, 2 gulong, at isang tumpok ng basurang bakal. Ang may benta yan ng 3,000, dapat magpasalamat ka pa sakin. Ang motor na binili ko ng 350,000. Sa bibig niya, naging sira-sirang motor na lang na halagang 3,000. At kailangan ko pa raw siyang pasalamatan. Namuti na ang mga buko ng daliri ko sa higpit ng hawak ko sa cellphone. Pero hindi ako sumabog. Saglit na umabot sa sukdulan ang galit ko. Tapos, mabilis itong nanlamig. At naging kasing lamig ng yelo ang pag-iisip ko. Sa mga ganitong klaseng tao, ang pagsigaw at pakikipag-away ang pinakamababang paraan para ayusin ang problema. Hindi niya maiintindihan kung ano ang limited edition, kung ano ang Brembo, kung ano ang Öhlins. Sa mundo niya, tinulungan kanyang itapon ang basura mo, at naibenta pa sa magandang halaga para sa kanya, isa siyang bayani. Xiao Zhou, bakit hindi ka na umiimik? Siguro natulala na sa sobrang saya. Dada pa rin ng dada si Wang Junjun sa kabilang linya. Tandaan mo, hati tayo sa 3,000 yan. Kung hindi dahil sa mga koneksyon ko, yang bulok mong motor, kahit 1,000 walang may gusto niyan. Hindi ko na siya pinakinggan pa. Sige po, Tito Wang. Binitawan ko ang mga salitang yun sa tonong walang bahid ng anumang emosyon. Pagkatapos, ibinaba ko na ang tawag. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ng kwarto. Medyo nakakasilaw ang sikat ng araw na tumatama mula sa bintana. Pumunta ako sa study at binuksan ang drawer. Sa loob ng drawer, may isang salansan ng mga dokumento na maayos na nakalagay. Ang resibo ng pagbili ng motor na nagkakahalaga ng 230,000. Ang listahan ng mga modification na umaabot sa 120,000. Bawat isa, malinaw na nakatala ang brand, modelo, presyo, at petsa kung kailan binili. Kinuha ko lahat ng nakaprint na dokumento.
At maayos na pinagsama-sama. Sa kabuuan, 37 pahina. Tinitigin ko ang salansan ng mga dokumento. Ang mga mata ko'y kalmado na parang malalim at payapang tubig. Wang Junjun, ikaw mismo ang pumili ng landas na ito. Dahil para sa'yo, 3,000 lang ang halaga niyan. Hayaan mong batas ang magsabi sa'yo kung magkano talaga ang tunay na halaga niyan. Kinabukasan, nag-leave ako ng isang araw. Dala-dala ang makapal na salansan ng mga dokumento. Pumasok ako sa pinakamalapit na police station sa amin. Isang batang pulis na nagngangalang Lee ang sumalubong sa akin. Ano pong maitutulong ko, sir? Ipinagsalin ako ni Officer Lee ng isang basong tubig. Officer, magre-report po ako. Ninakaw po ang motor ko. Tumango si Officer Lee at kinuha ang blotter. Pangalan, ID number. Sinabi ko lahat isa-isa. Sige, ikwento mo ang nangyari kailan. At saan nawala ang motor? Kahapon po ng hapon, sa baba lang ng bahay namin. Anong brand ng motor? Gaano nakatagal sa'yo? May resibo ka ba? Nagtatanong si Officer Lee habang isinusulat ang mga detalye. Halatang standard procedure lang ito. Para sa isang presinto, ang mawalan ng e-bike o motor ay pangkaraniwan ng kaso. Kawasaki Ninja H2, Limited Edition. Kawasaki. Tumango si Officer Lee. Halatang wala siyang masyadong alam sa brand na iyon. Dala ko po ang resibo at iba pang mga papeles. Sabi ko sabay lapag ng mga dokumento sa mesa sa harap niya. Makapal ang mga dokumento. Halatang medyo nagulat si Officer Lee. Kinuha niya ang resibo ng pagbili na nasa pinakaibabaw. Nang makita niya ang halagang 230,000 yuan. Halatang natigilan ng kamay niya. Itinaas niya ang kanyang ulo, at bakas sa mga mata niya ang pagkagulat. Sinuri niya akong muli mula ulo hanggang paa. Boss, sigurado ka bang totoo itong resibo? Syempre po, isinunod kong iabot ang aking ID at ang kontrata ng pagbili. Nasa pangalan ko lahat ng impormasyon ng may-ari, pwede niyo pong i-verify. Sumeryoso ang ekspresyon ni Officer Lee. Kinuha niya ang mga papeles at isa-isang binuklat. Brembo brake calipers, 12,000. Olin's rear shock, 21,000. Akrapovac full system exhaust, 23,000. Pabagal ng pabagal ang paglipat niya ng mga pahina. At lalo ring nagiging seryoso ang ekspresyon sa kanyang mukha, nang makarating siya sa huling pahina. At makita ang grand total, na umaabot sa 354,000 yuan. Napasinghap siya sa gulat, lumapit din ang isa pang pulis na katabi niya, na medyo mas matanda. Tiningnan nito ang mga papeles sa mesa. At gulat na gulat din ang itsura. Hindi ito simpleng kaso ng nanakaw na motor. Pag-ulong na sabi ng mas matandang pulis sa kanyang sarili. Major theft case na ito. Dahil sa napakalaking halaga ng item. Lubusang nagbago ang bigat ng buong insidente. Agad na tumayo si Officer Lee. Sir, maghintay po muna kayo rito. Kailangan kong i-report ito sa aming hepe. Dala-dala ang mga dokumento. Nagmamadaling pumasok sa opisina sa loob. Alam ko, umuusad na ang lahat ayon sa inaasahan ko. Ang pagnanakaw sa isang motorsiklong nagkakahalaga ng ilang libo. At ang pagnanakaw sa isang motorsiklong nagkakahalaga ng 350,000. Ay malayong-malayo ang agwat sa listahan ng prioridad ng mga pulis. Yung una, malamang itatala lang nila. Tapos pauuwiin ka na lang para maghintay ng balita. Pero yung pangalawa, kailangan talagang bumuo ng isang special task force at bigyan ng deadline para malutas. Ilang minuto ang lumipas. Isang mataas na opisyal ng pulis, na nasa katanghaliang gulang, ang lumabas kasama si Officer Lee. Ikaw si Mr. Joe, di ba? Ako ang hepe ng Chengxi Police Station ng apelyido ko'y Zhang. Magandang araw, Chief Zhang. Tumayo ako, naikwento na sa akin ni Lee ang sitwasyon. Itinuro ni Chief Zhang ang mga papeles sa mesa. Itong mga materyales na ito, kakopyahin namin at itatabi para maging ebidensya. Napakalaki ng halaga ng kasong ito. Seryoso ang sitwasyon, kaya binibigyan namin ito ng matinding pansin. Agad kaming bubuo ng special task force para imbestigahan to, para matulungan kang mahanap ang motor mo sa lalong madaling panahon. Tumango ako, salamat po, Chief Zhang. Pero sa tingin ko po, kilala ko kung sino ang nagnakaw ng motor ko. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Chief Zhang. Oh, sino? Ang kapitbahay ko, si Wang Junjun. Pagkatapos, kinwento ko ang lahat ng sinabi sa akin ni Wang Junjun sa telepono kahapon. Salita sa salita, pagkatapos kong magsalita, lubos na katahimikan ang bumalat sa opisina. Kitang-kita ang pagkunot ng noo ni Chief Zhang. Ang ibig mong sabihin, ang kapitbahay mo, kinuha itong motor mo na nagkakahalaga ng 350,000 at tinrato na parang simpleng kalakal. At ibinenta sa halagang 3,000. Opo, yan po mismo ang sinabi niya sa telepono. At humingi pa siya sa iyo ng 1,500. Opo, natahimik si Chief Zhang. Sa dami ng taon niya bilang pulis, siguradong ngayon lang siya nakarinig ng ganito kaimposibleng kwento. Hindi na ito simpleng pagnanakaw lang. Ito ay katangahan, kamangmangan, at kasakiman. Pagnanakaw ba ito o embezzlement? O ilegal na pagdispose ng ari-arian ng iba? Pag-ulong na tanong ni Officer Lee sa katabing veteranong pulis. Umiling ang veteranong pulis, kahit anong krimen pa yan.
Sa halagang mahigit 300,000, hindi magiging magaan ang sentensya. 10 taon ang panimula niyan. 10 taon. Ang salitang iyon, nang lumabas sa bibig ng veteranong pulis, ay parang napakagaan lang. Pero para sa akin, dala nito ang bigat ng hustisya. Kinuha ni Chief Zhang ang telepono sa kanyang mesa, at nag-dial ng numero. Lahat ng unit, makinig magtipon sa baba pagkatapos ng 3 minuto. Maghanda sa pagresponde. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa akin. May bahid ng simpatsya at paghanga sa kanyang mga mata. Mr. Joe, napakahinahon mo, at napakahusay ng paghawak mo sa sitwasyon. Hindi mo pinalaki ang gulo ng sarilinan. Sa halip, pinili mong magtiwala sa batas. Iyan ang pinakatama. Hayaan mo na kami ang bahala sa mga susunod na hakbang. Tumango ako. Alam kong ngayon palang magsisimula ang totoong palabas. Paglabas ko ng opisina, nakita ko ang ilang pulis na nakauniforme na. Handa nang umalis. Tumango sa akin si Officer Lee.